Kamusta na po mga kachika? Nagbabalik po si Chika Jing. Ngayon po ang ating topic tungkol sa mga bagay na hindi na natin kailangan habang tayo ay tumatanda. So example mga kachika, pag tayo nag-age na ng around like 60s or even me, I'm in my 50s, parang iniisip ko kung ano ba yung mga bagay na hindi natin kailangan. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kachika, makikichika muna ako ng konti tungkol sa mga showbiz o sa mga showbiz balita. Kamusta po mga kachika? Ito po si Chika Jing nagbabalik. Welcome back to my channel. Ngayon po ang ating topic ay mga bagay na dapat nating i-let go. Mga bagay na hindi na natin kailangan sa ating buhay habang tayo ay tumatanda. So ito yung mga material na bagay na hindi na natin dapat itago. Pero mga kachika, bago yon, gusto ko munang makichika ng konti sa show business. So, ano nga ba ang showbiz update ngayon tungkol kay Alden or kay Catherine and kay Miss Bea Alonzo? Kay Miss Bea Alonzo, wala akong masyadong chika kasi hindi ko siya masyadong napagkikita, pero mga kachika, ang huling nakita ko sa kanya ay yung kanyang new look. Gusto ko nga palang i-congratulate si Catherine Bernardo bilang Best Actress sa PAMAS Award at saka si Bea Alonzo sa kanyang new haircut. So talaga namang ang ganda ng dating niya ngayon. So mga kachika, ano nga ba ang kaganapan kay Miss Catherine Bernardo? Si Alden at si Catherine, nako ang balita ko, neto lang, ang sabi nila, MU na daw yung dalawa. Nako mga kachika, pagka nagkatuluyan yung dalawa ay talaga namang sino ang pabor sa kanilang dalawa, mga kachika. Ako okay lang kasi mabait si Alden at saka si Catherine mabait din. So pareho sila talaga namang may puso. Hindi ko naman sinasabing walang puso si Daniel. Mabait din si Daniel. Pero ibig sabihin ko, kung talagang they meant to each other, si Catherine at saka si Bernardo, si Catherine at si Alden, di sila, kung talaga ng pagdating ng panahon ay magkabalikan si Daniel at saka si Catherine, di sila. So, who knows kung sino talaga ang meant to each other, di ba? Pero sa ngayon, mga kachika, ang balita nga, medyo may mutual understanding. O, patanong niyo mga kachika, hindi ko sinabing meron, di ba? Kasi lagi silang nakikita sa iba't ibang lugar, katulad sa mall, nakita na magkasama sila. Nung PAMAS Award, may picture din sila. Siyempre, may pelikula silang ginagawa. Kaya naman, lagi silang magkasama, di ba? So mga kachika, yun lang po ang aking tanong kung talagang mag-MU na po ba si Catherine at saka si Alden Richard. So, pero mga kachika, ang tanong ko, sino ang pabor sa kanilang dalawa? Siyempre, marami pa rin mga mga Catherine at saka Daniel. Hindi mawawala yon, pero may ibang buhay na po si Miss Catherine, kaya irespeto lang natin. So, yun lang po ang aking tanong, kung boto ba kayo sa dalawa or sila, may MU nga ba sila? Pero kay Miss Bea Alonzo naman tayo. Nakita ko sa post niya sa Instagram yung, ang tawag doon, yung new look niya. Bagay sa kanya, pero meron na siyang buhok na ganun dati pa, na sobrang ikse, pero super ganda, fresh, kumbaga. Parang nag-start siya sa new look niya na talaga namang bumabangon si Miss Bea Alonzo. Kasi wag naman nating husgahan talaga ng todo si Miss Bea. Siyempre ako nakilala ko siya nung time na yon, hindi naman niya ako sinungutan. Talaga namang mabait siya nung time na yon. Wala akong naramdaman na may pagka-OA siya o may pagka masungit. Wala akong naramdaman na gano'n. Kaya, so yun lang mga kachika kay Miss Bea. Kung meron kayong balita sa kanya, please comment down below. At saka, medyo na busy ako kaya ang nakita ko lang sa kanya ay yung buhok niya na talaga namang type ko. Gusto ko nga magpaputol, kaya lang hindi ko alam kung babagay sa mukha ko. Pero
si Miss Bea talaga namang lumalaban pa rin kahit naman maraming nagko-comment na hindi maganda sa kanya. So, to you, Miss Bea, good luck sa inyo, sana malampasan mo itong mga bagay na hindi magandang nangyayari sa'yo. Kumbaga, siguro, okay na ngayon kasi sabi ko nga, wala akong masyadong balita sa kanya, pero no news is good news. Ang nakita ko lang talaga yung kanyang haircut. So, mga kachika, dumako naman tayo sa ating talagang topic ngayon. So mga kachika, dumako na po tayo ngayon sa ating topic. Ito yung mga bagay na hindi na natin kailangan sa ating buhay. Ito yung mga material na bagay, hindi po tao. Ito po yung material na bagay na habang tayo ay nagkakaedad, hindi na natin kailangan sa buhay natin. Ano-ano nga ba ito? So sa akin, ang material na bagay, hindi naman lahat ng kababaihan ay na-afford ang mga ganitong kagamitan, mga bag, mga excessive clothes, mga excessive shoes na hindi natin kailangan. So pero ito ay sa mga ibang mga babae o katulad ko na talaga namang walang pasintang bili ng mga damit, mga pabango, mga mga handbags, mga shoes. So, I realize, mga kachika, habang tumatanda ako, tinitignan ko siya, parang hindi ko siya kailangan, mga kachika. Habang saan ko siya dadalhin. Halimbawa, ngayon 52 na ako. So, naiisip ko parang saan ko siya dadalhin? Kumbaga, anong purpose nitong mga binili kong ito? Kasi nakatenga lang sa mga closet ko, doon pa sa ibang closet ko. Kumbaga parang tinitignan ko lang siya nung mga binili ko siya noon siguro 10 years ago, mga 5 years ago. Nasisihan ako, syempre bata pa ako noon. Pero ngayong kakaedad ako, mga kachika, naisip ko mahihirapan lang ang mga anak ko o ako na i-dispose itong mga gagamit ko. Yun ang number one, mga kachika. Huwag natin i-burden yung ating mga anak mag-dispose ng mga gamit na talaga naman excessive na hindi rin nila alam kung saan nila dadalhin. Tsaka yung mga anak natin, may mga sarili silang taste, hindi nila taste yung taste natin. Merong siguro konti kukunin nila, pero hindi lahat. Pero dito sa Amerika, ang napansin ko, mga kachika, pag nawala yung magulang nila, ang mga anak ang nagsasuffer para i-dispose yung mga ari-arian nung magulang nila. So siguro sa Pilipinas, madali lang i-dispose yun. Siyempre marami tayong mga kaibigan, marami tayong pagbibigyan. No? Pero dito sa Amerika, nakita ko, mga kachika, ang hirap nila i-dispose kung lalo na ang mga bata, ang mga mga anak nila ay super busy sa trabaho, may sariling pamilya, parang napakahirap. Kaya habang nagkakaedad ako, naiisip ko na isa-isa ko silang i-dispose lang, i-minimize ko ng konting-konti ang aking mga bag, ang aking mga shoes na hindi na kailangan. Although, na ipamigay ko na sila noon pa. So, hindi naman ako talaga nag-hoard ng super. I mean, sinishare ko rin talaga sa mga kapatid ko yan, sa Pilipinas, at saka sa Goodwill dito sa Amerika, pagka may hindi mo na gusto yung gamit mo, pwede mong i-drop sa Goodwill yon. Ibibenta nila yun ng murang-mura. So, pero mga kachika, ang mga damit na hindi natin isinusuot, binili natin, ilalagay natin sa closet, hindi naman natin sinusuot. So, parang, for what? I mean, and then, ang sinusuot natin, mga paulit-ulit na damit, mga kachika, di ba? Yung, lalo na sa pantulog natin, paulit-ulit, gusto natin yung lalo na yung mga Pilipino, napansin ko, gusto natin yung mga luman-luman damit na butas-butas, na yun ang pambahay natin, na pantulog natin. Sa Amerika, hindi ganyan. Pag may butas na, itatapon na nila. So tayo, yung luma at paulit-ulit, yun ang sinusuot natin. Sino sa inyo, mga kachika, ang guilty? Ako number 1 doon. Kahit luman-luma na, may butas, sinusuot ko. Pero yung mga damit na talaga namang hindi natin kailangan, ay maganda, mura, bibilin, hindi naman maisusuot.
Tapos ibibigay mo na, ipamimigay. So hindi naman sa nagdadamot ka, kaya lang yung mga time na yon na binili mo na parang hindi mo sinuot, parang ang dami mong nasayang na pera, di ba mga kachika? Para saan? Tulad ng mga pabango. Ay, grabe, ako marami yan. Pero ang pabango, at least ginagamit mo, nauubos, di ba? Napapalitan mo. Pero ang mga sapatos, pag itinengga mo sa closet, andyan na yan. Hindi yan mauubos. Diyan lang siya. 'Di ba? Parang nagko-collect lang ng mga alikabok. So yun din ang mga damit, nagko-collect ng mga alikabok. Ganun din ang mga bag. So parang bakit ba hindi natin sila kailangan habang tayo ay tumatanda? Unang-una nga, mahirap yan i-dispose pagdating ng panahon na tayo ay kinuha na ni Lord. Sinong magdi-dispose? Ang mga anak mo na laging busy na parang minsan may sasabihin pa silang, eto ha, totoo to, sige, alam mo naman to si mama, ang dami niyang abubot na hindi naman dapat kailangan, di ba? Katulad nung lola ko, nung nawala siya, rest in peace po, may mga bagay-bagay siya na, hindi naman marami, kaya nang may mga, ang dami niyan sa cabinet niya na hindi naman niya kailangan, nakatago pa rin talaga. Andun pa rin, di ba? So, di ba, mga kachika, meron tayong mga gamit na hindi natin ma-let go. So, parang kahit hindi na kasya sa'yo, hindi mo ma-let go, di ba? Parang dyan lang siya, dyan. Gusto ko siyang makita, di ba? So, ganun. Kailangan na disiplina natin yung sarili natin na unti-unti, i-minimize natin yung tama lang sa ating pamumuhay na nagagamitin natin pang araw-araw. Kumbaga, para hindi tayo, kumbaga, if we buy something, we give it away the others. Kung hindi natin kailangan, pag bumili tayo ng isa, ibigay natin tong isa pamigay natin sa mga kamag-anak o sa kung kanino man para hindi tayo naiipunan ng gamit sa closet natin na hindi naman natin kailangan. So, pero sa Pilipinas, alam ko, napakarami diyang mga kaibigan na pwedeng bigyan, alam mo yon na mga kamag-anak na pwedeng ibahagi yung mga gamit nila. Pero sa Amerika, super talaga yung nagko-collect sila ng maraming bagay na hindi naman kailangan. So, mga kachika, yun lang po ang aking chika ngayon sa ating buhay na dapat hindi natin kailangan i-collect habang tayo ay tumatanda kasi hindi natin sila kailangan. So, kung meron man kayong experience o situation na ganito, please comment down below kasi gusto ko pong malaman kung ano po yung sitwasyon nyo talaga kasi curious din ako. Ako, marami na akong i-dispose pero siyempre marami pa rin akong ipamimigay sa aking mga sa kapatid ko lagi kong binibigyan yun. O kaya kasi yung mga damit dito na hindi sinusuot sa Pilipinas, binibigay ko sa Goodwill. So mga kachika, yun lang po ang aking chika ngayon sa buhay-buhay. Maraming salamat po kung nasan man kayo sa panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po mga kachika. Ito po si Chika Jing. Salamat po at sana panoorin niyo pa po ang aking ibang video. Salamat!